Kamusta po kayo? Welcome to Tagalog Bible Voice. Genesis chapter 13. Pagkatapos ng nangyari sa Egypt, umalis si Abram kasama si Sarai at si Lot at bumalik sila sa Negev. Dala nila lahat, mga hayop, kayamanan at mga tao. Actually, dito makikita na sobrang blessed na si Abram. May cattle, silver at gold. Parang from nothing, naging very wealthy na siya. Unti-unti silang bumalik sa Bethel, doon sa lugar kung saan dati nagtayo si Abram ng altar. At doon, muling tumawag si Abram sa Panginoon. Parang bumabalik siya sa simula, sa connection niya kay God, like resetting his heart after everything that happened. Pero may problema. Dahil sobrang dami na nilang ari-arian ni Lot, hindi na kasya ang lupa para sa kanilang dalawa. Nagkaroon ng alitan ang mga pastol ni Abram at mga pastol ni Lot. Parang imagine mo, dalawang pamilya na parehong lumago, pero isang space lang, nagkakabanggaan na. Ang ganda ng response ni Abram dito. Kahit mas matanda siya at siya ang may karapatan pumili, sinabi niya kay Lot, huwag na tayong magaway. Maghiwalay na lang tayo. Ikaw ang mauna pumili ng lugar. Ang humble, di ba? Parang siya na nga ang senior, siya pa ang nag-give way. Tumingin si Lot at nakita niya ang kapatagan ng Jordan. Sobrang ganda, well-watered, parang hardin ng Panginoon. Parang Egypt daw sa kasaganahan. So pinili niya yon. Practical choice, yung mukhang best sa paningin. Pero may detail na importante. Ang mga tao sa Sodom na malapit doon ay wicked, sobrang makasalanan sa harap ng Panginoon. So kahit maganda ang lupa, may hidden danger. Samantala si Abram na natili sa Canaan. Pagkaalis ni Lot, kinausap ulit si Abram ng Panginoon. Sabi niya, tumingin ka sa lahat ng direksyon, north, south, east, west. Lahat ng nakikita mo, ibigay ko sa iyo at sa iyong mga descendants forever. Parang si God mismo ang nag-confirm, trust me, I got you. At hindi lang yon. Sabi niya, dadami ang lahi ni Abram na parang alikabok ng lupa. Impossible bilangin. Imagine mo, parang grains of sand. Ganon kadami. Pinapunta si Abram na lakarin ng lupa, parang inacclaim niya yung promise. Kaya lumipat siya at tumira malapit sa mga punong kahoy ni Mamre sa Hebron at doon ulit siya nagtayo ng altar sa Panginoon. Insight dito, si Lot pumili base sa paningin kung ano yung mukhang maganda agad. Si Abram naman, nagtiwala sa promise ni God kahit hindi pa niya nakikita ang buong picture. Parang sa buhay natin, minsan may choices na maganda agad, pero hindi pala safe spiritually. At may choices naman na simple lang, pero dun ka pala pagpapalain ni God. Interesting fact, ito yung unang separation ni na Abram at Lot, na later magli-lead sa mas malaking events involving Sodom. Sa dulo, makikita mo kapag marunong kang magbigay, mag-let go, at magtiwala. Si God na mismo ang magbibigay ng mas malaki at mas siguradong blessing. Genesis chapter 14. Medyo iba ang vibe ng chapter na ito. Parang naging action story. May war na involved. May 4 na hari mula sa malalayong lugar, pinangunahan ni Chedorlaomer, na matagal ng pinagsisilbihan ng 5 hari sa lugar ng Sodom at Gomorrah. For 12 years, parang under sila nagbabayad ng tribute, parang tax. Pero nung ika-13 taon, nagrebel sila. Parang nagsawa na sila sa kontrol. Kaya nung ika-14 na taon, bumalik si Chedorlaomer kasama ang allies niya para parusahan sila. Dinaanan nila iba't ibang lugar. Tinalo ang maraming tribo, Rephaim, Zuzim, Emim. Parang sunod-sunod na pananakop. Ibig sabihin, strong talaga ang army nila. Eventually, nagharap ang 2 grupo sa Valley of Siddim na puno ng asphalt pits, parang mga hukay na malagkit. Nang matalo ang mga hari ng Sodom at Gomorrah, tumakas sila. Yung iba nahulog pa sa mga hukay. Parang chaotic talaga ang scene. Dahil natalo sila, kinuha ng 4 na hari ang lahat ng kayamanan ng Sodom at Gomorrah, pati pagkain, at kasama doon si Lot, ang pamangkin ni Abram, na nakatira sa Sodom. Nadamay siya kahit hindi siya yung target. May isang nakatakas at nagbalita kay Abram. Si Abram, na tinatawag na Hebrew, hindi nagdalawang isip. Nagtipon siya ng 318 trained men mula sa kanyang household. Isipin mo, parang private army niya to. At hinabol nila ang mga kaaway hanggang Dan. Gabi sila umatake parang surprise attack. Hinati nila ang grupo para mas effective. Natalo nila ang mga hari at hinabol pa hanggang Hoba, malapit sa Damascus. Parang maliit na grupo pero nanalo dahil may strategy at siyempre tulong ng Diyos. Nabawi ni Abram ang lahat, kayamanan, mga tao at si Lot kasama ang pamilya niya. Pagbalik ni Abram, sinalubong siya ng hari ng Sodom. Pero mas interesting, may isang figur na biglang lumitaw si Melchizedek, hari ng Salem at pari ng Diyos na kataas-taasan. Nagdala siya ng tinapay at alak, parang simpleng offering pero very symbolic.
Binasbasa niya si Abram, sinabing pagpalain ka ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. At kinilala niya na ang tagumpay ni Abram ay galing sa Diyos. Ang ginawa ni Abram, nagbigay siya ng ikasampung bahagi, teeth, ng lahat kay Melchizedek. Interesting fact, ito ang unang mention ng tithing sa Bible. At si Melchizedek ay mysterious. Walang genealogy na binanggit, kaya later, magiging important figure siya sa spiritual symbolism. Pagkatapos, inalok ng hari ng Sodom si Abram, sa akin ang mga tao, sa iyo na ang kayamanan. Parang deal na pwede siyang yumaman lalo. Pero tumanggi si Abram, sabi niya, ayokong sabihin mo na ikaw ang nagpayaman sa akin. Ayaw niyang i-credit sa tao ang blessing. Gusto niya malinaw na kay God galing lahat. Pinayagan lang niya na kunin ng kanyang mga kasama ang bahagi nila, pero siya mismo, wala siyang kinuha. Insight dito, si Abram, hindi lang matapang, marunong din siyang pumili kung saan siya kukuha ng blessing. Hindi lahat ng opportunity kahit mukhang maganda dapat tanggapin. Parang sa buhay natin may mga offers na mukhang gain pero may kapalit na hindi maganda. Si Abram, pinili niya ang integrity at trust sa Diyos. At makikita mo rin, kahit hindi perfect si Abram sa nakaraan, dito nag-grow siya. Mas naging firm siya sa faith niya. Ang ganda ng lesson, kapag alam mo kung sino ang source ng blessings mo, hindi ka basta-basta matitinag ng mga tempting na offer.